Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Lightning Joy Castro Paralog, second year student po ng Bachelor of Secondary Education sa Isabel State University, Angadanan Campus. Ngayong araw na ito, nais ko pong ibahagi ang naging karanasan at reflection ko tungkol sa pabasa na aming sinagawa ng 7 session. So, ang aking duty po ay si Princess Cyril de la Fuente. At ngayon, samahan niyo po ako na balikan at tanawin kung ano nga po ba yung mga naging reflection or alaala sa isinigawa naming pabasa. Estudyante na kumukuha ng kursong edukasyon, lubos akong nagpapasalamat sa proyektong pabasa sapagkat mas namulat ako sa tunay na kahulugan ng pagtuturo. Nahasa ako hindi lamang sa pagbabahagi ng kaalaman kundi sa pag-unawa sa pangangailangan ng isang batang estudyante. Naranasan kong makipag-ugnayan sa magulang, gumawa ng estratehiya upang mapanatiling interesado ang bata at higit sa lahat, nakita ko ang epekto ng pagtuturo sa buhay ng isang mag-aaral. Ito ay nagsilbing paalala sa akin kung bakit ko piniling maging guro upang makapagbigay ng inspirasyon, kaalaman at pag-asa sa mga kabataang nangangailangan. Bilang isang tutor sa programang pabasa, isa ito sa karanasang hindi ko malilimutan. Sa bawat session na kasama ko ang aking tutor na si Cyril, nakita ko kung paano unti-unti siyang nagbago mula sa pagiging mahiyain at tahimik hanggang sa pagiging mas bukas, mas interesado at mas determinado na matuto. Ang bawat pagbasa niya ay kwento ng may kaakibat na pag-unlad, hindi lang sa bilis ng pagbasa, kundi pati sa kanyang pag-unawa at kumpiyansa sa sarili. So sa bawat session namin isinagawa din ay mas nakilala namin ang isa't isa, nagkaroon kami ng mas malalim na ugnayan, hindi lang bilang tutor at tutor, kundi bilang magkaibigan na nagtutulungan upang matuto. Nakakatuwa ring marinig mula sa kanya na nagpapasalamat siya sa akin dahil natuto raw siya ng marami at magagamit niya ito sa kanyang pag-aaral. Sa simpleng salita ng ate, salamat po, ramdam ko ang tunay na epekto ng pagtuturo, ang makapag-ambag sa paghubog ng kinabukasan ng isang bata. Lubos akong nagpapasalamat sa kanyang sa aking tutor at sa kanyang mama dahil binigyan niya ako ng tiwala at pagkakataon na maturuan ang kanyang anak. So sa kabila ng kanyang pagiging abala sa negosyo at sa pang-araw-araw na gawain, hindi naging hadlang ang mga ito para suportahan ang aming pabasa. Ramdam ko ang pagmamalasakit niya sa edukasyon ng kanyang anak at bilang tutor, napakahalaga sa akin ng ganitong klase ng suporta mula sa magulang. Kaya lubos po ako nagpapasalamat sa iyo, Ate Ria, sa mabuti mong puso. At igagab ko na rin po yung pagkakataon na ito para magpasalamat po at ipaabot po ang taos-pusong pasasalamat ko kay Ma'am Judith Darakan sapagkat sa pamamagitan ng proyektong ito or activity nito, hindi lamang ang mga bata ang nahasa, kundi maging kami ring mga tutor. Napakalaking tulong ng output na ito upang mas mahasa ang kaalaman at kasanayan ng mga kabataan sa pagbabasa at pag-unawa. Isa rin itong paalala sa amin na ang pagtuturo ay hindi lang basta pagtuturo ng leksyon, kundi pagtulong upang baguhin ang buhay ng isang bata.
So, masasabi ko po na ang pabasa na ito ay hindi lang simpleng proyekto or activity. Isa po itong napakamakabuluhang paglalakbay na puno ng pasensya, pagmamalasakit, pagmamahal sa pagtuturo. Habang buhay ko itong babaunin bilang isang sa mga pinaka matatamis na karanasan ko bilang isang tutor. So, nagpapasalamat po ako sapagkat naging matagumpay ang buong session 7 namin. Tapos po ito ng mapayapa at masasabi ko na mula simula lahat ng hirap namin ay worth it. Kaya muli, Ma'am Judith Darakan, marami pong salamat sa proyekto na ito sapagkat mas lalo akong nahubog, hindi lang po ako, kundi lalo na yung duty ko sapagkat sa pamamagitan po ng activity na ito ay naibahagi ko rin po yung kaalaman ko sa kanya na maaari niyang magamit sa pang-araw-araw na pamumuhay at maging sa paaralan po. Muli, marami pong salamat at magandang araw po. So, hello everyone, I am Trisha Kitola. So, the name of my duty is Princess Nicole Palo, grade 6 students. So, hello. So, we are here on our 5th session. So, I am Trisha Kitola. And I'm Princess Nicole Palo on grade 6. So, you may start read. The Singa sang nila Otama and imaginative adventures. King was relentless by nature and wanted to travel to far away place. He loved hunting wild animals, so when he heard that there were dogs in the jungles of Tanggong Bentam, which were not easy to hunt, he was excited and took with him a great fleet of ships to Tanggong Bentam. When the king arrived upon the island, he and his subject had a hunting expedition that lasted several hours, slaying many wild and savage beasts, but no dogs. This disappointed the king, for he had a sense of unfulfillment in his herd. Suddenly, a larger stag strutted. My reflection is tutoring Nicole in reading was a rewarding experience. It is worth it na nakatulong ako and napakagaan sa pakiramdam na willing siyang maturuan, matuto at ma-improve ang kanyang reading skills. Sobrang gaan sa pakiramdam na habang tumatagal ay natutulungan ko siya, and at the same time ay natulungan niya din ako on how to understand a situation like that. And
Ang pinakauna dapat na taglayin ng tutor ay mahabang pasensya. So, my observation to Princess Nicole ay yung batang yun ay sobrang bait. Hindi siya humingi ng kapalit na kapag every session namin is willing talaga siya na magbasa, hindi mo siya makikitaan ng pagsisisi. Kapag sinabi ko sa kanya magbabasa tayo bukas, ang laging sagot niya ay sige ate. So, hindi siya yung batang mareklamo talaga. Minsan, nag-struggle pa din siya na i-pronounce yung ibang words, pero ang napansin ko sa kanya ay mabilis lang siyang matuto at maka-adapt ng mga words na nahihirapan siyang i-pronounce. So, noong unang beses naming magbasa ay talagang una kong napansin sa kanya is mabagal siyang magbasa and nahihirapan siyang mag-pronounce ng mga words, pero habang tumatagal ay nag-i-improve siya. So, kumbaga mas gumaling siya at bumilis na magbasa at doon unti-unti siyang natututo. Yun lamang. Thank you. So, hello everyone. So, this is our last session. So, interview sa Chuti. So, I'm Edeline Tiruano, tutor niya, and this is my Chuti. Hi everyone, my name is Naomi Giruano, 12 years old, grade 7. At the beginning of the tutoring journey, my Chuti approached reading and writing with hesitation and limited confidence. The first session was foundational. We focused on reading about the story. As the tutor, I began to read, and after that, my Chuti turned to read. It required patience, encouragement, and a nurturing environment. I realized the importance of adjusting my pace and using creative strategies to make learning engaging and relatable. By the final session, the transformation was evident. My Chuti had grown more confident in reading aloud, writing basic sentences, and expressing ideas with clarity. It was rewarding to witness not only academic progress but also a genuine curiosity to learn. This experience reinforced the value of consistency, encouragement, and personalized teaching. Each small step built a strong foundation, and seeing the growth from the first to the last session was a fulfilling reminder of why teaching matters. Good day, I'm Melody Saltat from BSED 2 Filipino, and the name of my tutor is Ronaline Alonso, grade 7 student from San Guillermo Vocational and Industrial High School. As I sit down to reflect on my tutor session, I'm struck by the progress we've made and the challenges we've faced. I've been thinking a lot about what works well and what doesn't, and I'm eager to share my thoughts with you. One thing that's become clear to me is that you respond really well to visual aids and hands-on activities. However, I've also noticed that time management and organization can be a bit of a struggle for you. And I'll realize that we're running low on time, but I'm committed to helping you develop strategies to overcome these challenges. Of course, there have been challenges along the way. I've struggled to balance covering all the materials, giving my tutor enough time to process and ask questions.
There have been moments with I've felt like I'm talking too much and not giving them enough space to contribute, but I've tried to be mindful of these challenges and adjust my approach accordingly. Through our sessions, I've learned the value of patience, empathy, and flexibility. I've come to realize that every individual learns differently, and it's up to me to adapt my approach to meet their needs. I've also learned that it's okay to make mistakes and that it's a natural part of the learning process. As we move forward, I'm committed to continuing to refine my approach and find ways to be better. And forward, I'm committed to continuing to refine my approach and find ways to better support my tutees' learning needs. I'm excited to see how they continue to grow and develop, and I'm honored to be a part of their learning journey. That's all my journey throughout my session on my tuty. Thank you, that's all. Ayan, so hello everyone. I am Verhin Joy Tavisora from BSET 2 Filipino, and ang pangalan ng tuty ko is Micaela De Leon Malanao, which is grade 7 student and incoming grade 8 na siya this next school year. So, ang reflection ko sa pag-tutor is meron yung time na mafe-feel mo frustrated ka kasi and disappointed kasi minsan hindi natutuloy yung date na nakalaan para magbasa kami kasi nga busy siya, may mga kailangan din siyang gawin, and also meron din akong ibang kailangan gawin, so hindi nagmamatch yung availability ng time namin. At na-realize ko dito na ang pag-tutor, you need ang mahabang pasensya at kailangan wag mong mahalin yung pag-tutor mo, kundi mahalin mo kung sino yung tinututor mo. Kasi sa naganap naming mga sessions, na-realize ko doon na hindi pala madali ang mag-tutor kasi the behavior and yung kasi tutor ko is introvert siya, so mahiyain siya. Hindi ko alam kung napipilitin na lang siya minsan or willing siyang magpa-tutor sa akin. So, ang ginagawa ko is chine-chat ko muna siya kung available yung time niya kasi kapag nag-chat ako sa kanya, it means available ako. So, sabihin niya hindi daw kasi busy, ganyan. Pero, few minutes, nag-chat back siya ulit sa akin. And then, sinasabi niya na ituloy na lang muna namin yung session namin. So, grateful ako doon, banda, kasi napakabait niyang bata at saka mahiyain siyang tumanggi kapag meron yung times na inaaya ko siyang mag-session kasi minsan di ko alam sinasabi ko sa kanya. Sabi ko, hi, pwede ba tayong mag-session ulit? Ganito, ganyan. So, hindi ko, I can't explain to her very well kung ano yung purpose ng pag-tutor ko. So, sabi ko sa kanya, ang purpose ng pag-tutor namin is hindi lang para sa grade ko, kundi para din sa kanya, for her, na para may matutunan din siya. So, based sa nakaraang mga sessions namin, sa mga nagdaang sessions namin, usually, ang saya-saya naman. After naming mag-session, actually, tinatanong ko siya after ng mga session namin kung nag-enjoy siya. So, sabi niya, opo ate. At saka, sabi niya, okay lang naman sa akin ate na kunin mo ako bilang tuty mo kasi gusto ko rin na habang vacation is may ginagawa daw siya. So, thankful ako doon, banda, kasi nagagawa niyang maglaan ng oras para sa akin para matuloy yung yung session namin. Marami akong natutunan. Kailangan mong maging mapasensya, kailangan mong mapangunawa, kailangan mong intindihin yung pagka-introvert niya, kailangan mong mag-adjust. Ayan. Number 1 talaga yung adjustment kasi hindi naman kayo parehas ng
hindi naman kayo parehas ng iniisip. Sometimes, iniisip ko baka napipilitan or what. So, sabi niya naman, hindi. May willingness siyang nafe-feel when it comes pag inaaya ko siyang mag-session. So, hopefully, sa susunod pang mga gagawin, ay maaya ko pa siya para mas magkaroon kami ng communication and mas makilala namin ang isa't isa. Kasi kahit kapitbahay ko siya, mahihain talaga siya. Lalo pagdating sa akin, she's a type of person na sobrang mahihain. Kailangan mong maunang mag-approach sa kanya para i-approach kanya, ganun. So, yun lang. Good day everyone, my name is Regine Gitagata and ang pangalan ng batang aking tinuturuan ay si Skylar Jade Cristobal. Siya ay grade 6 student. So, ang observe ko sa kanya ay since no first session namin ay sobrang bilis niyang magbasa to the point na hindi niya napapansin yung tamang paggamit ng comma, then yung sa tandang pananong, and dun sa period, di siya talaga gumagamit or di siya marunong gumamit ng mga yun. Then, may mga word din siyang hindi ma-pronounce ng maayos. And kahit na inuulit-ulit ko naman sa kanya na sabihin kung ano yung tamang pag-pronounce, ay patuloy niyang hindi pa rin maalala or hindi niya, nakakaligtaan niya pa rin kung ano yung tamang pagbigkas sa mga words na to. And then, na-observe ko din naman sa kanya na mas lamang naman yung mga word na alam niyang basahin kaysa sa mga word na hindi niya alam. Kumbaga, sa mga doon siya nahirapan sa mga bagong word na kung saan ay kaka-encounter niya lang. So, overall is may progress naman yung working namin together since tinuturuan ko naman siyang maigi. That's all. Thank you so much. So good day guys, I am Daisy Lynn Vistal from BSED 2 Filipino and today I'm with Miss Maribel again. I realized that helping someone understand what they read is more than just reading the word. It is important to guide them to think what the story really means. I also realized, and it is true, na bawat learners ay may kanya-kanyang way kung paano matuto. I also learned that asking simple questions and explaining things clearly helps my tutor think more deeply and understand better. Most of all, I realized that being patient and encouraging can build the tutor's confidence and also sa pagharap sa camera and pagsagot sa mga questions na ibinabato ko, and also it improves the reading skills over time. Mrs. Mercedes Cabanilla. So, Auntie, ano naman po yung masasabi niyo sa ginawa namin ni Maribel? And ano naman po yung mako-comment niyo sa akin? Or ako na bilang nagturo sa kanya ng ilang session, kumbaga. Okay lang mo. Okay lang, Auntie, oray hilo ka lang. Okay lang mo, masurusuro ng amin iti ko adal nga hanang pay na adal. Nanamot iti mafisilyo, Auntie. Ang naragsak ati Rikna. Gusto ka na mamaadal na. Nanamot iti maibagang tanya. Bilang temporary, parang teacher ba? Ganon. Nanamot iti maibagang. Thank you latan ate ata adamat na adalak po rin pasit.